Kakababa lang ni Lester sa kanyang kotse sa harap ng isang hotel na pinagdadausan ng company party niya nang mapansin niya ang gwardya na hila-hila ang isang batang lalaki na gusgusin. Anong problema dito? Tanong ni Lester. Sir, pumasok po ang batang ito sa loob ng walang paalam. Sinasabi ko naman sa kanyang bawal siya doon. Sagot ng gwardya. Baka nagugutom lang. Imbes na kaladkarin mo, ay sana binigyan mo na lang ng pagkain para hindi ka mapirwisyo. Sabi ni Lester. Pasensya na sir. Nakayukong sagot ng gwardya. Bakit sa akin ka humingi ng pasensya? Diyan sa batang yan. Ang liit ng mga braso niyan kinakaladkad mo pa. Sabi ni Lester. Nagilty naman bigla ang gwardya sa sinabi niya, kaya bumaling ito sa gawin ng bata. Sorry, boy. Saad ng gwardya. Okay lang po yun, sir. Nakangiting sagot ng batang lalaki. Ano bang kailangan mo sa loob? Nagugutom ka ba? Malumanay na tanong ni Lester. Busog po ako, sir. May hinahanap lang po ako sa loob. Sagot ng batang lalaki. Napatango naman si Lester. Maya-maya lang ay bigla siyang nagulat nang lumitaw sa harapan nila ang dating kasintahan na si Patricia Domingo. Pasensya na po kung hindi ko nakita ang batang ito na pumasok sa loob. Sabi ni Patricia. Hindi nakaimik si Lester. Nakatitig lang siya sa mukha ng babaeng minahal noon. Kung maganda ito dati, mas lalo itong gumanda ngayon. Okay lang. Sagot ng gwardya. Naputol ang pagtitig ni Lester nang bigla siyang tinawag ng kanyang sekretarya mula sa pinto ng hotel, kaya nawala sa isip niya ang ex-girlfriend. Anong kailangan mo, Phoebe? Tanong ni Lester. Hinahanap ka na po ng mga bisita, boss. Sagot ni Phoebe. Napangiti naman siya nang mapansin na sobrang ganda ng ambience ng kanilang company party. Mukhang okay ang nakuha mong event organizer ah. Komento ni Lester. Yes po, magaling po talagang event organizer si Miss Patricia Domingo. Sagot ni Phoebe. Natigilan naman si Lester sa binanggit na pangalan ni Phoebe. Kaya pala nakita niya ang babae kanina sa labas dahil ito pala ang nag-o-organize ng company party niya. Sa kabilang banda naman, ay tumatahip ang dibdib ni Patricia dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaharap niyang muli ang dating kasintahan na si Lester. Ni minsan ay hindi niya ito nakalimutan dahil may naiwan itong magandang alaala sa kanya. Ang kanilang triplets na mga anak. Akala nga niya kanina ay magkabistuhan na. Bakit ka pa kasi nagpunta doon kanina, baby? Sana nakitawag ka na lang doon sa kapitbahay natin. Gumawa ka pa talaga ng eksena. Tanong ni Patricia. Sorry, mama. Natataranta na kasi ako. Sobrang taas ng lagnat ni Jello. Sagot ni Marco. Pinainom niyo muna siya ng gamot. Pinakain saka pinatulog. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Ba't ang dumi mo? Napagkamalan ka pa tuloy doon na palaboy. Tanong ni Patricia. Nadapa po kasi ako sa kakatakbo, mama. Sagot ni Marco. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yun. Baka mapahamak ka. Hindi mo alam kung ano ang ugali ng mga taong nakakasalamuha mo. Sabi ni Patricia. Opo, mama. Sorry ulit. Sagot ni Marco. Ngumiti naman si Patricia sa kaniyakap ang anak gamit ang isang kamay. Nagmamaneho kasi siya ng kotse ngayon at dahan-dahan lang siya sa pagmamaneho pauwi. Pagdating nila, ay nagmamadali agad na bumaba ng kotse si Patricia, akay si Marco. Agad niyang tinulak ang gate papasok, saka sila dumiretso sa loob ng bahay. Nadatna naman niya si Terence na nakaupo sa sofa, katabi si Jello na nakahiga malapit rito na may nakalagay na bimpo na nakapatong sa noo. Nilapitan niya agad ang anak at tinanong, "Kumusta ang pakiramdam mo, baby?" Tanong ni Patricia.
Okay na ako, Mama. Ang galing pong doktor ni Kuya Terence. Fit na fit sa kanya ang pangarap niyang mag-aral ng medisina. Nakangiting sagot ni Jello. Matagal pa yun, Jello. Naka-elementary pa nga lang tayo. Sabi ni Terence. Salamat, Kuya. Sagot ni Jello. Tumango naman si Terence. Nakainom na yan ng gamot, Mama. Nagluto ako ng lugaw saka noodles at tapos ko na rin siyang pakainin. Sabi ni Terence. Pwede naman palang kayo-kayo lang rito. Pero itong si Marco ay pumunta pa doon sa hotel. Ayan tuloy, napagkamalan siyang pulubi dahil ang dumi niya. Sagot ni Patricia. Sobrang taranta. Naglakad lang yan papunta doon. Bakit ba naman kasi marumi ka, Marco? Tanong ni Terence. Nadapa ako doon, Kuya. Sagot ni Marco. Maligo ka na doon, baby. Nakangiting sabi ni Patricia. Tumango naman si Marco, saka umalis ng sala. Isang buwan ang nakalipas. Ay ngayon ang araw na papunta sa wedding celebration si Lester ng kanyang batchmate sa kolehiyo. Ayaw niya sanang pumunta dahil busy siya, pero naisip niyang matagal na silang magkaibigan ni Maynard. Kaya for sure, magtatampo ito kapag hindi siya nagpakita doon. Marami siyang trabaho ngayon, kaya humiling siya na sa venue na lang siya dediretso. Hindi na sa simbahan. Buti na lang, pumayag ang kaibigan. Kaya bandang 3:00 ay nagkukumahog na si Lester. Nagsulat muna siya ng amount sa tseke bago siya lumabas ng opisina. Ito na lang ang ibibigay niya kay Maynard dahil wala na siyang maisip na bagay na ibibigay rito. Dumaan muna siya sa bahay niya para maligo. Amoy pawis na siya kaya ayaw niyang pumunta doon na naiinitan. Makalipas ang 1 oras ay papasok na siya sa hotel. Ang gurumpa talaga ang sumundo sa kanya sa labas. Yumakap ito sa kanya, saka tinapik ang kanyang balikat at sabay na silang nagpunta sa venue. Ang daming bisita ang nandito. Maraming nakikisaya sa successful na wedding ceremony ng kanyang kaibigan. Nang makalapit siya sa bride, ay bumeso siya rito at ngumiti. Pinakain muna siya ni Maynard. Sakto naman dahil nagugutom na siya. Minsan kasi kapag sobrang busy niya, ay nakakalimutan na niyang kumain. Single kasi siya ngayon, kaya walang mag-remind sa kanya na huwag magpapagutom at kumain ng tama sa oras. Nakaupo lang siya ngayon sa may gilid. Pagkatapos niyang kumain, ay naupo na siya at seryosong nakatingin sa kaibigan na nagsasayaw kasama ang bride nito. Kitang-kita ni Lester ang saya sa mukha ni Maynard. Hanggang sa napapikit na lang siya dahil sarili na niya ang nakikita na nagsasayaw kasama si Patricia. Hindi na niya namalaya na tapos na palang nagsayaw ang groom at bride, kaya lumapit sa kanya sa Maynard. Okay ka lang? Parang nakatulog ka na yata. Tanong ni Maynard. May naisip lang ako, dude. Sagot ni Lester. May problema ka ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Tanong ni Maynard. Wala naman. Nagkita lang kami ni Patricia. Sagot ni Lester. Ah, yung ex-girlfriend mo ng ilang years din. Nag-usap ba kayong dalawa? Tanong ni Maynard. Hindi eh. Bigla siyang nawala doon sa hotel kung saan ginanap ang company party ko. Huli ko lang nalaman na siya pala ang event organizer. Sagot ni Lester. Ganun ba? Ano namang naramdaman mo nang magkita kayo ulit? Bumalik ba ang pagmamahal? Dahil siya lang naman ang nag-iisang babaeng minahal mo dati. Tanong ni Maynard. Siyempre, nagulat ako dahil pagkalipas ng ilang taon ay nagkita kaming dalawa. Gumanda nga siya lalo ngayon. Nakangiting sagot ni Lester. Dati pa naman siya maganda. Sabi ni Maynard. Kamusta na kaya siya? Parang gusto kong tanungin kung nag-asawa na ba siya. Sagot ni Lester. Alam kong hindi mo pa alam ito pero kasi
Hindi siya nakapag-asawa dahil sa pag-aalaga ng anak niyo. Sabi ni Maynard. Agad na napalingon si Lester sa kaibigan. Parang hindi na proseso sa isip niya ang sinabi nito. Ano yun? Tama ba ang narinig ko? Anak namin? May anak kaming dalawa ni Patricia? Gulat na tanong ni Lester. Oo, hindi ko nalaman mismo mula kay Patricia. Sinabi lang sa akin nung isang kaibigan ko na close sa kanya. Nanganganak yun ngayon, kaya hindi nakapunta sa kasal ko. Sagot ni Maynard. Bakit ngayon mo lang sinabi ito? Tanong ni Lester. Nung nakaraan lang din niya nabanggit dahil napag-usapan ka namin. Sagot ni Maynard. Dahil sa nalaman niya ngayon, ay parang hindi mapakali si Lester. Parang gusto niyang puntahan si Patricia at tanungin ito kung totoong may anak silang dalawa. Natapos ang wedding celebration na lutang si Lester. Bago siya umalis, ay sinabi niya sa kaibigan na hingin sa kaibigan nito ang address ni Patricia at ipasa na lang sa kanya. Sa kanya inabot ang cheque na regalo niya para rito. Sa kabilang banda naman, ay sobrang busy ni Patricia. Ni kaunting tulog na lang ang inilaan niya dahil sa dami ng event na pinupuntahan nito. Pati nga ang mga anak niya ay hindi na niya nabibigyan ng panahon. Mabuti na lang, hindi sila nagrereklamo. Pinapaintindi naman niyang nagsisikap siya para sa kanila. Sobrang hirap maging isang event organizer. Hindi naman kasi lahat ng customer nila ay mahinahon. Maraming beses na siyang napagalitan noon bago niya ma-perfect ang ginagawa niya. Pero ngayon ay ginagalingan na niya. Bandang hapon, nang matapos ang huling event na pinuntahan niya, ay dumaan muna siya sa bahay ng kaibigan niyang si Brenda. Kalalabas lang nito sa ospital dahil sa panganganak. Bumili na muna siya ng prutas saka mga pagkain para pasalubong kay Brenda. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na niya ang bahay ng kaibigan. Close na sila ng babae mula pa noong kolehiyo sila. Kaya alam nito lahat ang tungkol sa buhay niya, kaya wala na siyang maitatago pa. Hi, kamusta ka na? Masarap bang manganak? Nakangiting tanong ni Patricia. Nilapag niya ang dalang pasalubong sa ibabaw ng mesa. Nasa sala si Brenda kaya nakita niya agad ito pagpasok niya. Napangiti naman siya nang mapagmasdan ang sanggol na mahimbing na natutulog sa may crib. Naupo na rin siya sa sofa at sumandig sa harap ng kaibigan. Sobrang hirap at sobrang sakit. Sinabi ko na talaga sa mister ko na ayaw ko na talagang umulit pa. Okay na tong isa. Nakangiwing sagot ni Brenda. Uulit ka pa niyan. Napahalakhak na sabi ni Patricia. Hindi ako gaya mong matapang. 3 nga yung sayo pero parang hindi ka malang nahihirapan noon. Nakangiting sagot ni Brenda. Napangiti na lang si Patricia dahil noong mga panahong iyon sa buhay niya ay si Brenda ang nasa tabi nito. Wala na kasi ang magulang niya, saka wala din siyang kapatid na malalapitan dahil nag-iisang anak lang siya. Nahihirapan din naman ako noon pero masyadong worth it dahil sobrang bait ng mga anak ko. Sabi ni Patricia. Siyempre, nagmana sa tatay. Kung sayo, ay hindi naman ganyan ang mga anak mo eh. Maldita mo kaya? Nakangising sagot ni Brenda. Grabe ka, medyo lang. Pero nagkita kami ni Lester nung nakaraan. Company party pala niyang na-organize namin. Sabi ni Patricia. Talaga? Kamusta naman? Nagkausap ba kayong dalawa? Nasabi mo ba may anak kayo? Na-excite na tanong ni Brenda. Hindi eh. Bigla akong natakot dahil baka kapag nalaman niya ay kukunin niya sa akin ang mga anak ko. Naiiling na sagot ni Patricia. Napabuntong hininga si Brenda habang nakatingin sa kanya. Madadala naman yan sa pag-uusap. Mabait naman si Lester kaya maiintindihan ka niya. Mas mabuti nga yung sabihin mo na ngayon bago pa magkaedad ang mga bata. Baka mas lalo pa siyang magalit sa'yo niyan. Sabi ni Brenda.
Wala akong lakas ng loob na sabihin sa kanya. Sagot ni Patricia. Huwag ka mag-alala. Kapag nakaligo na ako at nakapagpahinga ng maayos, ay sasamahan kita. Sabi ni Brenda. Okay lang. Magpahinga ka muna hanggang sa maibalik ang lakas. Baka kasi mabinat ka kapag pinilit mong kumilos. Sagot ni Patricia. Sige, siya nga pala. Salamat sa pasalubong mo. Nakakahiya. Nag-abala ka pa talaga. Sabi ni Brenda. Walang anuman. Parang hindi tayo magkaibigan yan kung nahihiya ka pa sa akin. Sige na, hindi na ako magtatagal. Paalam ni Patricia. Tumango naman si Brenda. Nagmamadaling lumabas ng gate si Patricia at nagmaneho pa uwi. Ayaw niyang matagalan sa labas dahil baka may susundo na naman sa kanya. Mabuti na lang, magaling na si Angelo. Isang buwan ang nakalipas. Samantalang si Lester naman ay nakuha ang address mula kay Maynard. Kaya pinuntahan niya agad ang lugar kung saan nakatira si Patricia. Nandito na siya ngayon nakatayo sa harap ng gate at ilang beses na pinindot ang doorbell. Maya-maya lang ay bumukas ang gate. Saka lumabas ang batang lalaki. Nagulat pa si Lester dahil naalala niya na ang batang kaharap niya ay yung nakita niya sa hotel noong party ng kumpanya nito. Kumakabog ang dibdib ni Lester. Pumasok talaga sa isip niya na baka ang batang ito ang anak nilang dalawa ni Patricia. Sa una pa lang nilang pagkikita ay nakaramdam na siya ng kakaiba, lalo at napansin niyang kinakaladkad ng gwardya palabas ng hotel. Ngumiti naman ang bata sa kanya nang makilala siya nito. Lumapit sa kanya, saka nagmano. Ikaw yung lalaki sa hotel? Tama po ba? Tanong ni Marco. Oo, ako nga yun. Lester ang pangalan ko. Magkakilala kaming dalawa ni Patricia. Nakangiting sagot ni Lester. Sabi ko na nga ba? Pasok po kayo. Nakangiting sabi ni Marco. Tumango naman si Lester saka pumasok sa loob ng gate. Nakasunod lang siya sa batang lalaki papasok sa bahay nito. Anong pangalan mo? Garalgal ang boses na tanong ni Lester. Hinawakan pa niya ang mukha ng batang lalaki, saka hinaplos ito ng dahan-dahan. Inaya siya ng batang lalaki na maupo sa sofa, saka magkaharap silang dalawa. Marco po. Sagot ni Marco. Ang gwapo mo naman. Saan ka nagmana? Tanong ni Lester. Hindi ko po masabi. Sabi ng ninang ko ay kay mami at daddy daw ako nagmana. Sagot ni Marco. Tinitigan ni Lester ng mabuti ang batang kaharap. Pero wala naman itong resemblance sa kanya at kay Patricia kung anak nilang dalawa ito. Siya nga pala. Sinong kasama mo rito? Mami mo ba? Tanong ni Lester. Wala si Mama Patricia. May trabaho siya ngayon. Mga kapatid ko lang ang kasama ko. Sagot ni Marco. Napakamot naman ang ulo ni Lester. Sabi ni Maynard ay hindi nakapag-asawa si Patricia dahil sa pag-aalaga ng anak nilang dalawa. Pero bakit may mga kapatid ang batang ito? Naguguluhan siya. Dapat pala talaga, phone number na lang ni Patricia ang hiningi nito. Maya-maya lang ay nagulat si Lester nang may dalawang bata na lumapit sa kanila na kamukha ni Marco. Anak ba niya ang tatlong ito? Ngayon pa lang ay parang maiiyak na si Lester at sasabog ang puso niya sa sobrang tuwa at kaba. Sila ba ang mga kapatid mo? Tanong ni Lester. Halata naman, pero gusto lang niyang makasiguro. Parang hindi siya makapaniwala na kung sakaling anak nilang dalawa ni Patricia ang triplets, ay sobrang galing namang nakatatlo agad sila. Opo, triplets po kami. Si Kuya Terence ay siyang naunang lumabas. Pangalawa naman ako. Saka ang bunso ay si Jello, short for Angelo. Nakangiting sagot ni Marco. Napangiti naman si Lester habang nakatingin sa triplets.
Ang gwapo ng tatlong bata. May pakiramdam talaga siya na ito ang mga anak niya. Lester naman ang pangalan ko. Sabi ni Lester. Lumapit naman sa kanya ang dalawang bata, saka nagmano. Tuwang-tuwa naman si Lester dahil sobrang galang ng triplets. Maayos ang pagpapalaki ni Patricia sa mga ito. May kailangan ka kay Mama? Seryosong tanong ni Terence. Sana, pero nasa trabaho pala siya. Sagot ni Lester. Ikaw bang tatay namin? Tahasang tanong ni Angelo. Hindi naman nakaimik agad si Lester. Wala pa naman siyang pruweba na siya ngayon, pero nararamdaman na niya kasi. Pwede. Nakangiting sagot ni Lester. Ano ka ba naman, Jello? Kung ano-ano na lang tinatanong mo. Saway ni Marco. Natanong ko lang naman siya kasi parehas natin siya ng ilong at bibig. Sagot ni Angelo. Natatawa naman si Lester. Sobrang inosente talaga ng mga bata. Magkaparehas lang ng hugis ng ilong at bibig ay magkadugo na. Tumigil ka na nga. Nakakahiya sa bisita natin. Sabi ni Terence. Okay lang. Siya nga pala. Nasaan ang daddy niyo? Tanong ni Lester. Napansin niyang nagkatinginan ang tatlong bata. Parang nagpapasaklolo sa isa't isa at nagtutulakan kung sino ang sasagot. Hindi po namin alam. Wala kasing sinasabi si Mama. Sagot ni Marco. Sa tingin ni Lester, si Marco ang mahilig makipag-usap sa mga tao at hindi nahihiya. Pero ang dalawa naman ay kaunti lang ang sasabihin. Kung hindi kakausapin, ay hindi magsasalita. Napansin niyang umalis si Terence at pagbalik nito ay may dala ng isang plato ng sandwich with mayonnaise, saka isang pitsel ng juice, kasama din plastic na baso. Naisip ni Lester, kaya pala nasa bahay lang ang triplets ay dahil tapos na pala ang school year. Pinagsaluhan nila ang sandwich at ang dami nilang napag-uusapan. May ideya na si Lester dahil nababanggit ng mga bata na lumaki silang hindi nila nakilala ang kanilang daddy. Nilitrato daw ay walang pinapakita si Patricia. Inabot ng hapon si Lester sa paghihintay kay Patricia, pero hindi pa rin dumarating ang babae. Isinama pa nga niya ang triplet sa mall at pinag-shopping niya ang mga ito. Pumunta pa nga sila ng Star City at nakikita niyang tuwang-tuwa ang mga anak niya. Binibilhan ng mga bagong gamit at sapatos, saka binili na niya ang lahat ng magustuhan ng triplets. Ilang taon din silang hindi nagkasama, kaya bumabawi siya. Kahit ilang beses mang i-deny ni Patricia kung sakaling magkita sila, ay alam niya sa puso niyang mga anak niya ang tatlong bata. Kinagabihan ay umuwi na si Lester dahil may gagawin pa siya. Nagsabi siya sa triplets na babalik na lang siya bukas para makipag-usap kay Patricia. Sa kabilang banda naman, ay kararating lang ni Patricia. Bago siya bumaba ng kotse, ay isinandig niya muna ang kanyang masakit na likuran sa upuan. Pagod na pagod si Patricia. Ang dami kasing bisita ang event na pinuntahan niya ngayon. Pero ipapahinga niya na lang ito mamaya. Nang maisip ang triplets, ay nagmamadali siyang bumaba dahil gabi na at baka wala pang hapunan ang mga anak niya. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, ay nagulat si Patricia sa dami ng bagong gamit na pambata na nakapatong sa sofa. Nang makita siya ng triplets, ay agad na tumayo at saka nagmano sa kanya. Saan galing ang mga gamit na yan? Bakit ang dami? Tanong ni Patricia. Binili sa amin ng kakilala mo, Mama. Sagot ni Marco. Sino? May halong pagtataka na tanong ni Patricia. Si Uncle Lester po. Sagot ni Terence. Napatulala na lang bigla si Patricia nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan.
Hindi niya napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Hindi naman nagpunta rito si Lester kung hindi nito lalaman na may anak silang dalawa. Pero ang tanong, kanino kaya nalaman ng lalaki ang tungkol sa triplets? Hindi na nagsalita pa si Patricia. Bagkus ay nagpaalam siya sa mga anak na pumasok muna siya sa loob ng kwarto niya at magbihis. Pero ang ginawa niya ay dali-dali niyang tinawagan ang kaibigang si Brenda. "Hello, Brenda. Sabi ng mga bata ay kagagaling lang rito ni Lester. Sa tingin mo, alam na niya na may mga anak kami?" Tanong ni Patricia. "Siguro, hindi naman siya pupunta dyan kung wala. Hayaan mo na. Hindi mo maitatago ang totoo habang buhay. Umpisa pa lang ay naging sinungaling ka na sa mga bata dahil wala kang sinabi sa kanila kung sino ang mga tatay nila. Sana this time, pagbigyan mo naman ng triplets na sumaya. Saka kung magtanong si Lester, ay sabihin mo ang totoo para hindi siya magkaroon ng rason para ilayo sa iyo ang mga bata." Sagot ni Brenda. Napabuntong hininga naman si Patricia. Sino ba naman siya para ipagkait sa mga anak ang kaligayahan na iyon? Kaya sasabihin na niya kay Lester ang totoo kapag magkita sila ulit. "Salamat, Brenda," sabi ni Patricia. Pagkababa niya ng tawag, ay nagbihis na rin si Patricia para makapagluto na siya ng pagkain. Baka kanina pa nagugutom ang mga bata. Alam naman nilang magluto para sa sarili niya habang wala siya sa bahay. Pero iba pa rin ang pag-aalaga ng nanay. Pagkalabas niya sa kwarto, ay wala na sa sala ang mga anak. Siguro nasa kusina na ang mga ito. Pagpasok niya, ay napansin niyang may nakahanda ng hapunan at nakaupo na ang triplets. Kumain na tayo, Mama. Nakangiting sabi ni Marco. Napangiti naman si Patricia dahil sobrang ganda ng bukas ng mukha ng tatlo. Para bang sobrang saya nila kanina. "Sige, ang bait niyo namang mga anak. Nagmamadali nga akong magbihis para ipagluto kayo. Pero ito na nga, tapos na pala." Sagot ni Patricia. Naawa na kami sa'yo, Mama. Sobrang pagod mo na sa trabaho. Kaya kahit mo lang sa ganitong paraan, ay mapapasaya ka namin at maka-skip ka ng gawain dito sa bahay. Sabi ni Terence. Oo nga po, Mama. Saka, malaki naman na kami. Kaya na namin gawin ng simpleng trabaho dito sa bahay. Sang-ayon ni Angelo. Maraming salamat sa inyo. Sobrang swerte ko dahil kayo ang mga naging anak ko. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Nakangiting sabi ni Patricia. Mahal na mahal ka din namin, Mama. Sagot ni Marco. Ngumiti si Patricia, saka humila siya ng upuan para makakain na sila. Ang sakit ng likod niya. Ngayon niya lang naramdaman ang sobrang pagod. Kailangan na niyang kumain agad para naman makapagpahinga na siya. Siya nga pala, Mama. Yun bang si Lester na kilala mo ay tatay namin? Tanong ni Terence. Nakatitig naman si Angelo at Marco sa kanya habang hinihintay ang magiging sagot niya. Oo, siya nga. Sagot ni Patricia. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit hindi natin siya kasama? May iba na ba siyang pamilya? Seryosong tanong ni Marco. Kaya hindi natin siya nakasama dahil noong naghiwalay kami ay hindi niya alam na buntis ako. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na ipaalam sa kanya ang tungkol sa inyong tatlo. Patawarin niyo si Mama ha, pero hindi pa naman huli ang lahat. Kapag nagkausap kami, ay makakasama niyo na siya. Nakangiting sagot ni Patricia. Okay lang, Mama. Naintindihan ka namin. Pero salamat. Sabi ni Angelo. Ngumiti naman si Patricia at nagumpisa na silang kumain. Isang buwan nang nakalipas, ay palaging busy sa pagtatrabaho si Patricia. Hindi sila nakapang-abot ni Lester kapag pumupunta ito sa bahay niya. Pero hinahayaan na lang niya na lumabas ang triplets kasama nito
para maging masaya naman habang nasa trabaho siya. Mag-usap man sila o hindi, ay alam na rin ni Lester na may mga anak sila dahil nasabi na rin naman niya sa 3 bata. Sana okay lang ang lalaki. Hindi ito magagalit sa kanya at magtatampo dahil sa hindi niya sinabi rito noon ang tungkol sa mga bata. Nakaraan na yon at nandito na sila ngayon sa kasalukuyan, saka ang maging mabuting magulang sa mga anak nila. Araw ng Sabado ay nasa bahay lang si Patricia. Natutuwa naman siya dahil nagkaroon siya ng free time para mag-relax. Mulapit na rin kasi ang pasukan at July na ngayon kaya magiging busy na ulit ang triplets. 9:00 na ng umaga pero tulog pa rin ang 3 mga bata. Gumala daw kahapon kasama si Lester at hindi niya alam kung saan nagpunta. Maya-maya lang ay pumasok ng kusina si Patricia upang ilagay sa plastic bag ang mga basura dahil puno na ang kanyang malaking trash bin. Nakasuot lang siya ng maikling maong short ngayon sa crop top at walang suot na bra. Nasa bahay lang naman siya, kaya comfortable siyang magsusuot ng ganito. Maya-maya lang ay bitbit na niya ang mga trash bag na may lamang basura palabas ng bahay at binuksan ang gate. Iiwanan niya ito sa labas dahil kukunin lang naman ito ng basurero mamaya o baka bukas pa. Napatawad pa siya ng kaunti upang itali ang trash bag pero nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likuran. Bakit lumabas ka ng bahay na ganyan lang ang suot? Tumawad ka pa talaga. Tanong ni Lester. Napaayos naman ng tayo si Patricia at napatingin kay Lester. Sa sobrang busy niya ay hindi man lang niya napansin na dumating ang lalaki. Nakasandig ito sa gate ng bahay sa kabila. Napalunok naman si Patricia dahil titig na titig sa kanya ang dating kasintahan. Napansin niyang tinawid ni Lester ang distansya nilang dalawa upang mayakap siya nito. Dahilan? Para hindi siya makagalaw. Napangiwi si Patricia nang maramdaman niyang dumikit pa nga ang boobs niya sa dibdib ni Lester kasi wala siyang suot na bra. Nasa bahay lang naman ako kaya I don't mind kung anong isuot ko. Wala ka sa loob ng bahay. Nandito ka sa labas. Makikita ng iba. Yang maputi mong binti. Sabi ni Lester. You sound like a jealous husband. Puna ni Patricia. Ngumiti sa kanya si Lester. Naasiwa nga siya dahil ilang taon din niyang hindi nasilayan ang ganitong masayahing muka ng dating nobyo. Sayang hindi tayo umabot sa pagiging mag-asawa. Balungkot ang boses na sagot ni Lester. Uy, talaga? Bakit may pangihinayang? Nakangising tanong ni Patricia. Sort of. Laki pa rin ako dahil may mga anak tayo. Sagot ni Lester. Sabagay, sang-ayon ni Patricia. Yeah. Pwedeng pumasok? Nakangiting tanong ni Lester. Ngayon ka pa nagtatanong? Palagi ka namang bumabalik rito. Natatawang sagot ni Patricia. Oo nga. Ngayon lang tayo nagpang-abot. Gusto ko ngang isipin na iniiwasan mo ko. Natatawang sabi ni Lester. Napaikot na lang ng kusa ang mga mata ni Patricia sa sinabi ni Lester. Sa sobrang busy ko, iisipin ko pa ba kung paano umiwas sa'yo? Grabe ka. Sagot ni Patricia. Napangiti si Lester na nakatingin sa kanya. Biro lang. 2 na tayo ngayon na obligado para sa mga anak natin. Kaya, bigyan mo naman ang sarili mo na makapagpahinga. Sabi ni Lester. Salamat. Tipid na sagot ni Patricia. Maya-maya ay inaya na ni Patricia si Lester na pumasok sa loob ng bahay. Kaya nagpatiuna na siya sa paglalakad. Naramdaman na lang niya ang 2 braso ng lalaki na nakahawak sa kanyang balikat para sabay na sila. Napanguso na lang si Patricia.
dahil hindi talaga nawala sa ugali ni Lester ang pagiging feeling close nito. Ba't ang tahimik naman yata? Tanong ni Lester. Bitawan mo muna ang balikat ko para masagot kita. Pero tulog pa ang triplets. Natatawang sagot ni Patricia. Pasensya na. May magagalit ba? Seryosong tanong ni Lester. Hindi umimik si Patricia. Ayaw niyang malaman ni Lester na single pa rin siya ngayon. Baka isipin itong hindi siya makamove on. Sadyang naging busy lang talaga siya sa trabaho na nakalimutan na niyang makipag-date. Marami namang manliligaw sa kanya na kasama niya sa trabaho, pero hindi niya pinapansin. Wala siyang panahon. Iniisip niya kasi kung paano buhayin ang triplets. Pero ngayon, 2 na sila ni Lester, ay pwede na siyang mag-relax. Teka lang muna, tatawagin ko lang ang mga bata. Paalam ni Patricia. Nagmamadali siyang naglakad papunta sa kwarto ng triplets at iwanan si Lester sa sala. Samantalang si Lester naman ay napapailing nang mapansin niyang ayaw ni Patricia na pag-usapan ang tungkol sa personal nitong buhay. Napabuntong hininga na lang siya na naupo sa sofa habang hinihintay ang mga anak. Wala siyang planong gumala ngayon. Sadyang dumadalaw lang siya para makita si Patricia. Pakiramdam kasi niya ay iniiwasan siya nito, pero hindi naman pala. Napangiti na lang si Lester nang maisip ang suot na damit ng dating kasintahan kanina. Hindi siya sanay na makita si Patricia na nagsusuot ng damit na maikli. Dahil noong sila dati ay walang ganon, kaya napapareact siya ng sobra. Nakalimutan niya tuloy na matagal na pala silang hiwalay. Nabiro pa siya kanina na para bang selosang asawa siya. Pero aminin man niya o hindi, ay nagustuhan niya ang ayos nito ngayon. Mas lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Hello, Papa! Kanina ka pa? Tanong ni Terence. Hindi niya namalayang bigla na pala itong sumulpot sa harapan niya. Nakakagulo kasi ng utak ang nanay nitong gumanda lalo. Hindi halatang may 3 anak na. Lumapit sa kanya ang anak, saka nagmano. Sumunod na rin sina Marco at Angelo. Oo, tipid na sagot na Lester. Aalis tayo? Tanong ni Marco. Wala tayong lakad ngayon. Tambay lang tayo rito sa bahay. Sagot ni Lester. Sige po, mas maganda kung may lulutuin din tayo para sulit, Papa. Suhestyon ni Angelo. Sumang-ayon naman sina Marco at Terence. Saka sabay na naghiyawan. Fried chicken po at spaghetti. Sagot ni Angelo. Paborito niya yan, Papa. Hirit ni Marco. Mag-order na lang kaya tayo. Mura naman ang mga ganyan. Sabi ni Lester. Magluto na lang tayo, Papa. Ang liit lang kasi ng isang serve. Sagot ni Terence. Damihan natin ang pag-order. Natatawang sabi ni Lester. Makalipas ang ilang minuto, ay nagwagi talaga ang suhestyon ng triplets. Kaya binigyan niya ng pera para bumili ng manok at spaghetti pasta sa tindahan dyan sa kapitbahay. Naiwan siyang mag-isa ulit sa sala. Nagtataka naman siya kung bakit hindi bumabalik si Patricia pagkatapos nitong tawagin ng triplets kanina. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Patricia. Nagulat pa siya dahil naisip niya ito, tapos ngayon, bigla na lang sumulpot na parang kabute. May binili sa labas. Sagot na Lester. Natigilan naman si Lester nang maamoy niya ang pabango ni Patricia. Parang bumalik sa kanya lahat ang masayang alaala nila na magkasama noon. Ganitong-ganito talaga ang amoy ng dating nobya na gusto niyang amuyin dati. Parang hindi yata nagpalit ng pabango si Patricia. Siya pa ang tagabili ng pabango nito. Dahil sa naamoy niya, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip.
Ni hindi nga niya napansin ang iniabot ng babae sa kanya. Uy, okay ka lang? Tanong ni Patricia. Pasensya na, may naalala lang ako bigla. Sagot ni Lester. Tinanggap niya agad ang binigay sa kanya ni Patricia na isang piraso ng tsokolate. Binalatan niya sa kakinain at siya ring pagdating ng triplets galing sa labas. Masarap ba ang chocolate, Papa? Nakangiting tanong ni Angelo. Oo, sobrang tamis. Sagot ni Lester. Kaya nga, bigay yan ng manliligo ni Mama. Sabi ni Marco. Dahil sa narinig, ay parang na-stuck ang tsokolate sa kanyang lalamunan. Gusto niyang iluwa pero hindi niya magawa. Kung alam lang niya na galing yun sa iba, ay hindi na niya tatanggapin. Di baling masabihan siya ni Patricia na maarte. Bigla na lang sinalakay ng selos ang puso niya nang marinig na may nanliligaw na pala kay Patricia. Wala namang masama dahil single naman ito. Pero may isang bahagi ng utak niya na ayaw pumayag. Parang nawala ng sigla si Lester. Halos hindi siya makatingin dahil baka mahalata nito ang kanyang reaksyon. Tara, mag-umpisa na tayong magluto. Aya ni Lester. Sali ka rin, Mama. Sabi ni Marco. Tumango naman si Patricia at sabay na silang lahat na pumasok sa kusina. Si Lester na ang nagpresentang maghiwa ng manok at si Patricia naman ang magluluto ng spaghetti pasta. Teka lang, bago ka maghiwa niyan, ay magsuot ka muna nitong apron. Sabi ni Patricia. Sige, thank you. Nakangiting sagot ni Lester. Lumapit sa kanya si Patricia, saka isinuot sa kanya ang apron. Muntik pang magkadikit ang kanilang pisngi pagtali ng babae. Nagkatinginan sila ng ilang minuto. Bago pa magkalapit ang kanilang mga mukha, ay tumikim ang kanilang anak. Mamaya na po kayo maglambingan, Papa. Gusto na namin kumain. Napakamot sa batok na reklamo ni Angelo. Sabay silang nagbitaw ng tingin ni Patricia na parehong nahihiya. Sorry, ang ganda kasi ng mama niyo. Nakangiting hirit ni Lester. Nang mapatingin siya kay Patricia, ay sinamaan niya ito ng tingin, sabay panlalaki ng mata. Kumindat naman siya rito, saka nagsimula ng maghiwa ng karne. Habang si Patricia naman ay nakaramdam ng inis, dahil parang tambay sa kalye ang pagkindat sa kanya ni Lester. Pero ang cute nitong tignan, kaya pasikreto siyang nakaramdam ng kilig. Ang saya-saya pala kapag palagi tayong ganito, ano? Nakangiting sabi ni Marco. Huwag ka mag-alala, anak. Palagi tayong magkasama sa mga sumunod pang mga araw. Kung gusto niyo ay, dito na ako titira sa inyo. Nakangiting sagot ni Lester. Pwede din, Papa. Tabi agad tayong matulog gabi-gabi. Masayang sambit ni Angelo. Patingin-tingin sa kanya si Lester, na para bang hinihintay siya nitong sumingit sa usapan. Pero hindi niya ito pinansin. Ayaw niyang tumira si Lester dito sa bahay niya dahil hindi siya mapakali at makakilos ng maayos. Iba kasi kung tumitig ang lalaki. Sobrang lalim. Nang naluto na ni Patricia ang spaghetti pasta at kinuha na niya ito, saka inilagay sa Tupperware. Isinunod na rin niya ang sauce para si Lester na ang magluto ng fried chicken. Makalipas ang ilang minuto, ay tapos na sa pagluluto ng spaghetti si Patricia. Kumuha siya ng 3 plato at nilagyan para ibigay sa triplets. Subuan mo naman ako ng spaghetti, darling. Malambing ang pagkakasabi ni Lester. Agad sinamaan ng tingin ni Patricia ang dating nobyo. May kamay naman ito pero gusto niya yatang lumandi sa kanya. Kumain ka ng mag-isa. Huwag mo akong utusan. Sagot ni Patricia. Nalukot ang mukha ni Lester dahil sa kanyang sinabi. Sige na, may crispy fry ang kamay ko eh. Nakangusong sabi ni Lester.
Napakamot sa ilong si Patricia. Hindi naman ganito dati si Lester. Sumobra na sa kaartehan ang ugali ngayon. Sa sobrang inis ni Patricia, sa pamimilit ni Lester, ay sinubuan niya ito ng maliit. "Kainin mo yan. Ang kulit mo," sabi ni Patricia. Ang init. Maluhaluhang reklamo ni Lester. Dahil sa nakita niyang hitsura ni Lester, ay nataranta si Patricia. "OMG! Sorry!" sabi ni Patricia. Sa takot niya at guilt, ay lumapit siya kay Lester sa kahinipan ang nakanganga nitong bibig. Nalimutan na niyang nasa harapan ang mga anak. Todo lang siya sa pag-ihip hanggang sa mawala ang init. Nakakatakot ka naman, inisan. Ayan tuloy, napaso ang bunganga ko. Reklamo na sagot ni Lester. "Sorry." May guilt sa boses na sabi ni Patricia. Binigyan niya ito ng tubig, saka siya na rin ang nagpainom dahil may niluluto pa ito. Makalipas ang 1 oras, ay tapos na sa pagluluto si Lester. Kaya pinakain na nila ang triplets dahil kanina pa nagugutom ang mga ito. Si Patricia naman ay hindi nakaget over sa nagawang kasalanan kay Lester. Nahihiya siya dahil sa mali niyang nagawa. Lumipas ang 1 buwan. Samantalang si Lester ay naging challenge sa kanya ang pagkakaroon ng manliligaw ni Patricia. Hindi niya alam kung totoo o hindi, pero hindi siya kampante. Narealize niyang sa kabila ng lahat ng mga taong lumipas, ay sigurado siya sa kanyang sarili na si Patricia pa rin ang kailangan niya. Ang gusto niyang makasama at ang babaeng mamahalin niya hanggang sa dulo. Parang naging way ang pagkapaso ng kanyang bibig para magkaroon sila ng sweet moments ni Lester. Kahit sobrang sakit, ay ininda niya. Buti na lang, hindi masyadong napuruhan ang kanyang dila. Kasalanan din naman kasi niya dahil sobrang kulit nito. Balik eskwela na ang triplets. Kaya siya na ang nagpa-enroll dahil busy sa mga events si Patricia. Nakakatuwa naman dahil parang naging bonding nila ang paghatid sundo niya sa mga anak araw-araw. Pakiramdam ni Lester ay nakabawi na siya sa lahat ng kulang niya sa buhay ng triplets. Kapag hapon ay inaalam talaga niya kung saang event si Patricia dahil susunduin niya ito. Minamatyagan din niya kung sino ang pumoporma sa dating nobya. Titignan niya kung sino ang lamang sa kanilang dalawa. It sounds weird pero nakakatimang kapag nagmamahal. Nandito na siya ngayon sa labas ng gate sa isang subdivision. Hindi na siya pumasok sa loob. Hihintayin na lang niyang lumabas si Patricia. Gabi na rin naman at wala siyang ideya kung hanggang anong oras ang party. Pinilit pa siya ng guard na pumasok. Pero humindi siya dahil nakakahiya naman. Tapos na rin naman siyang kumain kanina. Ipinagluto niya ang triplets bago siya pumunta rito. Bandang 9:00 ng gabi, ay bumukas na ang malaking gate, kaya nakatutok si Lester sa paglabas ni Patricia. Kumunot naman ang kanyang noo nang mapansin niyang may kausap ang dating nobya na isang matangkad na lalaki. Binuksan niya ang pinto. Saka dumungaw ang ulo niya. Kitang-kita kung paano nagulat si Patricia nang makita siya nito. "Lester, what are you doing here? Akala ko nasa bahay ka na." Gulat na tanong ni Patricia. Nagmamadaling lumabas ng kotse si Lester, sabay halik sa pisngi ni Patricia. Nakita niya kung paano nagulat ang lalaking kausap ng babae kanina lang. Sinusundo ka. Gabi na kasi. Ayaw kong ibang maghahatid sa'yo kung nandito naman ako. Pasaring na sagot ni Lester. Kumunot naman ang noo ni Patricia habang nakatingin sa kanya. Agad siyang umabresite sa braso nito, saka inakay niya papasok sa loob. Siya pa ang naglagay ng seatbelt nito, saka siya gumilid upang sumakay sa driver's seat. Ngumiti naman si Patricia
habang nakasunod ito ng tingin sa kanya hanggang sa nagmamaneho na siya paalis. Hindi yata makapaniwala si Patricia na sinundo niya ito rito. Mula ngayon ay ganito na ang gagawin niya palagi. Kapag mahal mo, babakuran mo. Baka may pumasok pa ng ibang tao. Napangiti naman sa isip niya si Lester. Nababaliw na nga yata siya. Kamusta ang mga bata? Tanong ni Patricia. Okay naman sila. Ang saya nila sa eskwela. Tapos na silang kumain. Nagluto muna ako bago kita sinundo rito. Sagot ni Lester. Paano ka naman? Kamusta ang araw mo? Hindi ka ba napagod sa kakasundo sa triplets? Tapos papasok ka pa sa kumpanya. Kumain ka na ba? Tanong ni Patricia. Napangiti naman si Lester sa dami ng tanong ni Patricia sa kanya. Pero sobrang sweet ng babae dahil nagawa pa siya nitong kamustahin. Importante talaga ang nakakamusta paminsan-minsan. Hindi ako mapapagod na alagaan ng mga anak natin, Patricia. Mahal na mahal ko sila. At saka, hindi sila naging sagabal sa pagpasok ko sa kumpanya. Dahil para sa kanila naman ang lahat ng iyon. Kumain na rin ako. Sabay na kaming 4 kanina. Nakangiting sagot ni Lester. Maraming salamat, Lester. Sabi ni Patricia. Napangiti naman si Lester. Nang hawakan ni Patricia ang kamay niya sa kapisilin. Pagdating nila ng bahay ay 10:00 na. Naunang lumabas ng kotse si Lester para ipagbukas ng pinto ang babae. Pagkatapos ay bumalik na siya agad. Good night, Patricia. Sagot na Lester. Dito ka na matulog, Lester. Ipasok mo na yung kotse mo rito. Gabi na para magmaneho ka pa pauwi. Nakangiting sambit ni Patricia. Tumango naman si Lester. Pagod na rin siyang magmaneho pauwi sa bahay niya. Hindi naman kasi biro ang magmaneho kahit nakaupo at kamay lang ang gumagalaw. Higaan na nga ang iniisip niya ngayon. Pagkatapos niyang mailagay sa bakuran ang kotse, ay sumunod na rin siya kay Patricia papasok sa loob ng bahay. Magkasunod silang dalawa na pumunta sa kwarto ng triplets upang i-check ang mga anak. Pagtingin nila ay sobrang himbing na ng tulog ng triplets sa kama. Nakadantay pa ang mga binti ng 3. Halos hindi na magkasyang 3 yan sa kama. Komento ni Lester. Oo nga, sobrang nakakatuwa. Ang liit-liit lang nila dati pero ngayon ay malaki na. Ang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan na matanda na tayo. Nakangiting sagot ni Patricia. Kaya nga. Sang-ayon ni Lester. Bago sila lumabas ng kwarto, ay kinumutan muna ni Patricia ang triplets, sabay halik sa pisngi. Inaya naman siya ng babae sa kwarto nito na nagpagulat sa kanya. Hindi niya alam kung paano mag-react. Huwag kang magulat. Hindi tayo magtatabing matulog ngayon. Sa susunod na siguro pwede pa. Bibigyan lang kita ng damit pamalit. Nakangising sabi ni Patricia. Napailing naman si Lester. Nagulat pa naman siya pero hindi pala sila magtatabing matulog. Ang daya mo. Akala ko may mangyayari ng maganda pero pinaasa mo lang ako. Nakasimangot na sagot ni Lester. Asa ka pa? Pero magbihis ka na doon sa banyo. Dito na ako sa kama matutulog. Ikaw naman, diyan sa sahig. Maglatag ka na lang ng foam. Sabi ni Patricia. Tabi na lang kaya tayo. Ang lamig ng sahig. Sagot ni Lester. Anong malamig? Makapal yung foam. Para-paraan ka naman. Ang sabihin mo, gusto mo lang tumabi sa akin. Pagtatalak ni Patricia. Hindi na umimik pa si Lester. Tumayo na siya sa katahimik na pumasok sa banyo, bitbit ang damit na pinahiram ni Patricia. Nagbihis na siya agad dahil kanina pa siya pagod. Paglabas niya ay nilatag na niya agad ang foam. Saka patalon na humiga na nakadapa. Hindi na alam ni Lester kung ano ang ginagawa ng babae.
dahil ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Maya-maya lang ay nararamdaman na lang niyang may tumusok-tusok sa kanyang likuran. Hindi na niya napansin dahil baka paalang ni Patricia na nawala sa kama. Pero nagpatuloy ang pagtusok sa kanya. Tumihaya siya at nakita niya ang babae na nakadungaw sa gawi niya. Ano? Hindi ka rin makatulog? Istorbo ka. Nandun na sana malapit na akong makatulog. May kailangan ka ba? Seryosong tanong na Lester. Napakagatlabi naman si Patricia nang mapansin itong blanko ang kanyang ekspresyon. Sorry, sagot ni Patricia. Bigla namang nag-guilty si Lester, kaya agad siyang bumangon at sumampa sa kama, sabay yapo sa bewang ni Patricia. Hindi naman ako galit. Pasensya na kung nagtunog inis ako. Sabi ni Lester, sabay halik sa noo ng dating kasintahan. Matulog na tayo. Nakangiting sagot ni Patricia. Tumango naman si Lester, saka sabay na silang humiga ni Patricia. Nakaramdam ng kapanatagan sa puso niya ang magkatabi at magkayakap sila ng ganito ng babae. Kaya lumalakas ang loob niya. Nabalikan ang naputol nilang pagmamahalan noon. Baka bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ni Patricia. 3 buwan ang nakalipas, samantalang si Patricia ay kusang nagbigay ng pag-asa ang sarili niya para pumasok ulit sa mundo niya si Lester. Kasi kung wala siyang pagpapahalaga o nawala na ang pagmamahal niya rito, ay lilimitahan na niya ang sarili para sa lalaki. Pero hindi. Pumapayag siya sa mga bagay na hindi na dapat nila ginagawa. Gaya na lang ng pagtatabi sa pagtulog dahil maraming pagkakataon na sa bahay niya nagpapalipas ng gabi si Lester. Hahayaan niya itong maging sweet sa kanya kahit na hindi kaharap ang kanilang mga anak. At higit sa lahat, wala siyang kontrol sa totoo niyang nararamdaman sa dati niyang kasintahan. Alam niyang hindi niya ito ginagawa para sa triplets, kundi para sa kanyang sarili. Kahit itago niya man, ay si Lester pa rin ang isinisigaw ng kanyang puso. Namimiss niya ang lalaki. Every time na hindi ito makadalaw sa bahay, hindi siya mapakali kapag hindi niya ito nakikita. Meron siyang kahungkagang maramdaman kapag lumipas ang isang araw na hindi sila magkakasama. Kahit wala silang naging usapan, ay kusa na lang nangyayari ang lahat at nagkakaunawaan sa mga simpleng bagay. Kinabukasan ay nasa bahay na ng kaibigan niyang si Brenda si Patricia. Siya ang kinuhang organizer para sa binyag ng inaanak. Kahit walang bayad dahil close naman silang dalawa ng babae at hindi na rin siya nagpapabayad. Linggo naman kasi ngayon at day off niya sa trabaho kaya mag-isa na lang niya itong ginagawa. Pupunta pa sila mamaya sa simbahan para binyagan ang anak ni Brenda. Kaunti lang naman siguro ang bisita dahil gusto lang ng mag-asawa na simplihan ang selebrasyon. Nang matapos siya sa ginagawa, ay umuwi muna siya ng bahay at iniwan ang triplets kay Brenda. Hindi niya alam ang numero ni Lester, kaya puntahan na lang niya ito sa opisina. Sabi rin kasi ng kaibigan na imbitahan ang lalaki. Pagdating niya sa building, ay nakasalubong niya sa pasilyo ang sekretarya ni Lester. Kilala niya ang babae dahil ito ang nakausap niya noon sa company party ng lalaki. "Hi, Miss Patricia," masayang sabi ni Phoebe. Bumeso pa ito sa kanya na para bang magkaibigan silang matagal nang hindi nagkita. "Hello, Phoebe," nakangiting sagot ni Patricia. "I'm happy na nagkita tayo ulit. Ang daming naikwento ni Sir Lester sa akin tungkol sa'yo," sabi ni Phoebe. "Talaga ba? Ano naman yun?" tanong ni Patricia. "Secret, pero good naman lahat. Halika, doon tayo sa opisina ni Sir," sagot ni Phoebe.
Nagpatianod naman si Patricia sa pag-akay sa kanya ni Phoebe. Pagpasok nila sa loob ng opisina ay walang tao. Nasaan kaya ang lalaki? Wala si Lester? Tanong ni Patricia. May ka-meeting pa sa labas si Sir, Miss Patricia. Hintayin mo na lang siya rito. Sagot ni Phoebe. Salamat, Phoebe. You're welcome po. Sagot ni Phoebe. Naupo si Patricia sa couch habang hinihintay si Lester. Napangiti siya nang makaisip ng gimmick. Tumayo siya sa kaisinara ang lahat ng kurtina at pinatay ang ilaw. Nang marinig niya na ipinihit ang seradura at bumukas ang pinto, ay sumundig siya sa dingding. Isang distansya lang malapit kay Lester. Phoebe, bakit ang dilim? Brown out ba? Tanong ni Lester. Bago pa mapindot ni Lester ang switch, hinila na niya ang braso nito. Dahilan para mapayakap ito sa kanya. Muntik na siyang matumba. Buti na lang, nayapos siya ni Lester. Naramdaman na lang niya na tinulak siya nito ng mahina, kaya napasandig siya sa dingding. Buksan mo na ang ilaw, Lester. Mahinang sabi ni Patricia. Mamaya na. May gagawin pa ako. Mabilis lang to. Sagot ni Lester. Kinabahan naman bigla si Patricia sa kung anumang gawin ni Lester. Naramdaman na lang niya ang malamig na labi ng lalaki na dumampi sa kanyang labi. Tumagon naman si Patricia at kumandong nga siya kay Lester. Pero bago pa sila mapunta sa kung saan, ay binulabog sila ng tinig ni Phoebe. Sir, tinawag mo ba ako? May kailangan ka? Tanong ni Phoebe. Napabitaw naman bigla si Patricia kay Lester nang bumukas ang pinto. Sakto namang pinindot ng lalaki ang switch ng ilaw, kaya lumiwanag ang buong opisina. Patay mali siya naman siya at nagpapanggap na may tinitignan sa kanyang cellphone. Wala naman. Sagot ni Lester. Tumango naman si Phoebe saka lumabas ng opisina. Pagkaalis ng babae, ay nakahinga ng maluwag si Patricia at napasandig siya sa may couch. Nahihiya siyang makipagtitigan kay Lester dahil sa nangyari kanina lang. Mas lalo siyang naasar dahil pinagtatawanan siya nito. Tumawa ka pa. Muntik na tayo kanina. Umiikot ang matang sabi ni Patricia. Kasalanan mo. Pinatay mo ba naman ang ilaw? Kaya nag-iba ang isip ko. Natatawang sagot ni Lester. Ewan ko sa'yo. Punta ka mamaya sa binyag ng anak ni Brenda. Invited ka. Sure. Ang mga bata? Tanong ni Lester. Nandun na sila kanina pa. Sagot ni Patricia. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Lester. Sabay haplos sa tungki ng kanyang ilong. I love you. Malambing na boses na sabi ni Lester. I love you too. Sagot ni Patricia. Hindi na niya pwedeng itago ang kanyang nararamdaman. Kasi kung hindi niya ilabas, ay parang niloloko na niya ang kanyang sarili. Okay lang sa kanya na wag nang manligaw si Lester. Basta, mahal naman nila ang isa't isa ay okay lang. Ngumiti si Lester sa kanya, saka siya niyakap ng sobrang higpit. Pagpasok nila sa simbahan, ay naunang umalis ang kaibigan niya. Samantalang sila Lester ay papaalis pa lang. Pagdating nila sa bahay ni Brenda, ay ang dami ng tao. Nakita niya talaga na sinalubong silang dalawa ni Lester ng mag-asawa. Bitbit ang inaanak niya. Sobrang lapad ng pagkakangiti ng kaibigan niya habang nakatingin sa braso niyang umaabrisite kay Lester. Wala pang alam ang kaibigan niya na may sekretong unawaan na silang dalawa ng lalaki. Hindi naman kasi siya sigurado hanggat walang sinasabi si Lester. Salamat sa papunta. Akala ko may iba kayong lakad. Nakangiting sabi ni Brenda. Wala akong ideya, pero sinundo niya ako sa opisina. Sagot na Lester. Kinarga ni Lester ang inaanak, saka kinakausap.
Tumatawa naman ang bata na parang nakakaintindi sa sinasabi ng lalaki. Kayo, kailan ulit? Parang bagay na rin magkaroon ng baby number 4. Tanong ni Brenda. Lumingon muna sa kanya si Lester na nakangiti bago sumagot. Tahimik lang si Patricia dahil hindi naman siya ang kinakausap. Kasal daw muna bago mag-anak ulit. Para sigurado. Sagot ni Lester. Ay, talaga ba? Nakangising sambit ni Brenda. Tumingin ito sa kanya na para bang may gustong itanong. Pero nagkibit balikat na lang si Patricia dahil ayaw niyang pangunahan si Lester. Hindi nga niya alam kung magkarelasyon na ba sila ulit o naglalandian lang. Makalipas ang ilang minuto, ay iginiya na sila ni Brenda sa kanilang magiging mesa. Ingat na ingat sa kanya si Lester na para bang any moment ay mababangga siya sa bawat madadaanan nila. Sabay na silang naupo pati paghila ng upuan ay ito na ang gumawa. Pasimple namang napangiti si Patricia. Kung dati ay sweet si Lester sa kanya, mas lalo na ngayon. Pero nahihiya siya dahil kanina pa nakabantay ang kaibigang si Brenda sa kanya. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Pabulong na tanong ni Lester. Oo naman. Sagot ni Patricia. Ang tahimik mo kasi. Baka kulang ka sa tulog. Sabi ni Lester. Kinulang talaga ako sa tulog. Magmula nang tumatabi ka na sa akin. Subukan mo din kayang umuwi sa bahay mo. Pagbibiro na sagot ni Patricia. Nalukot ang mukha ni Lester. Parang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Napangisi naman si Patricia dahil mukhang magkakatampuhan pa silang dalawa ngayon. Bakit naman? May iba ka bang gustong makatabi bukod sa akin? Nakasimangot na tanong ni Lester. Napahalakhak ng mahina si Patricia. Buti na lang napigilan kasi muntik na niyang makalimutan na nasa binyag pala siya ngayon. Wala naman. Nakangising sagot ni Patricia. Mabuti na yung malinaw. Nakasimangot na sabi ni Lester. Hinaplos naman niya ang dibdib nito para kumalma. Baka hindi siya papansinin nito mamaya. Natigil na lang ang usapan nilang dalawa nang magsabi si Brenda na kakain na silang lahat. Nagdasal na muna ang mister ng kaibigan niya at nagsilapitan na sa malaking mesa ang mga bisita. Naunang tumayo si Lester. Susunod na sana siya pero pinigilan niya ito. Ito na lang daw ang kukuha ng pagkain para sa kanilang dalawa. Tumungo naman si Patricia kaya umalis na si Lester. Ano yung napapansin ko ha? Kayo na ulit? Nakangiting tanong ni Brenda. Napatingin naman siya kay Lester na naghihintay na matapos ang iba katabi ang kanilang triplets. Hindi ko alam Brenda. Bigla na lang nangyari na naging sweet kami sa isa't isa. Sagot ni Patricia. Nakikita ko namang mahal mo pa at mahal ka niya. Magkabalikan na lang kayong dalawa para may kumpletong pamilya ang triplets mo. Tignan mo, sobrang saya ng mga bata habang kasama ang tatay nila. Sabi ni Brenda. Tumingin naman si Patricia sa triplets at nakita niyang sobrang saya nila. Nagkataon namang binata pa rin hanggang ngayon si Lester. Pero nagkataon na may pamilya na. Jack na walang ganitong senaryo. Nang mapansin ni Brenda na papalapit ang mag-ama niya, ay umalis na din ito habang nakangiti. Alam niyang masaya ang kaibigan para sa kanya. Humalik sa kanya ang triplets pagkalapit ng mga ito at naupo sa kanyang tabi. Saan ba kayo galing? Bakit ang pawisan niyo? Tanong ni Patricia. Isinuksok ni Patricia ang kamay niya sa likod ng triplets upang punasan. Naglalaro lang kami ng habul-habulan, Mama. Magbihis na muna kayo bago kumain. Nandun sa kotse ko ang damit niyo at maong short. Sabi ni Lester. Ako na ang kukuha, mahal.
Pakainin mo na ang 3 yan. Presinta ni Lester. Salamat. Nakangiting sabi ni Patricia. Humalik muna sa pisngi niya si Lester bago lumabas ng bahay. Hulog na talaga si Patricia sa lalaking ito. 1 linggo ang nakalipas, habang si Lester naman ay sobrang inspired sa pagpasok niya sa trabaho. Ginawa niyang wallpaper ang litrato nilang dalawa ni Patricia sa kanyang phone para kapag namimiss niya ang babae, ay tititigan lang niya ang mukha nito. In love si Lester kay Patricia, kaya gusto niyang maging official na silang dalawa ng babae ulit. Ayaw niyang umasa sa kilos nito dahil gusto niyang magkausap sila ni Patricia. Nasa opisina na siya ngayon. Wala naman siyang ginagawa, kaya nakaupo lang siya sa kanyang swivel chair at pinapaikot niya. Bandang hapon, ay excited umuwi ng bahay ni Patricia si Lester. Kaya lang, tumawag si Maynard at nag-ayang mag-inuman daw sila ng kaunti. Pumayag naman siya, kaya nagkita sila sa isang club. Nagkukwentuhan habang tumatagay at nabanggit ng kaibigan ang tungkol kay Patricia. Sinabi niya ritong wala pa silang naging usapan. Pero plano niyang makipagbalikan talaga. Nabahala naman siya sa sinabi ni Maynard, nabilisan na niya dahil may umaaligid daw kay Patricia na manliligaw. Hindi pwede, kasi may mga anak sila ng babae. Pero natakot siya, dahil baka hindi siya mahal ng dating kasintahan. Nang gumabi ay nagmamadaling umuwi ng bahay ni Patricia si Lester. Nakabukas naman ang gate, kaya ipinasok na niya ang kanyang dalang kotse. Nang nasa loob na siya ng bahay ay sobrang tahimik. Walang tao sa sala, kaya dumiretso na siya sa kwarto ni Patricia. Nadatan niya ang babaeng nakadapa sa ibabaw ng kama. Napakunot ang noo ni Lester nang mapansin niyang humihikbi ang babae habang nakatingin sa phone nito. Dinaluhan niya ito sabay hawak sa balikat at hinarap niya sa kanya. Okay ka lang? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? May pag-aalalang tanong ni Lester. Namumula na ang ilong ni Patricia, saka ang mga mata nito. Naiiyak ako sa tinitignan kong proposal, sagot ni Patricia. Nakahinga naman ng maluwag si Lester. Akala niya, may problema ang babae o may dinaramdam ito. Pinunasan niya ang mukha nito, saka inayos ang buhok. Tinignan niya ang video proposal na sinasabi ni Patricia. At nakita niyang nakaupo sa wheelchair ang babae, saka nakaluhod ang lalaki malapit rito. Nasa ospital pa talaga ang settings. Kitang-kita ni Lester ang emosyon ng mga nurse at ibang nakasaksi. Nakaka-touch naman talaga. Dahil sa kabila ng sitwasyon ng babae, ay gusto pa rin ng lalaki na pakasalan ito. Ikaw talaga. Akala ko kung ano ang nangyayari sa'yo. Sabi ni Lester. Pero pakiramdam ni Lester ngayon ay hindi lang ang proposal ang dahilan ng pag-iyak ni Patricia. Parang gusto din nitong makaranas. May plano naman siya pero mag-usap muna silang dalawa at magkaliwanagan. Napansin niyang titig na titig sa kanya si Patricia. Seryoso ang mukha nito at hindi siya sanay. Ano ba tayo? Seryosong tanong ni Patricia. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng babae saka pinisil. Seryoso din ang tingin niya ni Patricia at napangiti siya nang makita na ito pa rin ang babaeng minahal niya noon. Walang nagbago. Gumanda lang lalo. Mahal kita, Patricia. Pasensya ka na kung hindi ako nagsasalita sa kung ano ang ipinapakita ko sa'yo. Pero kung ano ang naramdaman mo sa kilos ko, ay ganoon din ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, hanggang sa pagtanda. Hindi ko lang ito ginagawa dahil gusto kong bigyan ng buong pamilya ang mga anak natin, kundi para na din sa sarili ko. Wala na akong ibang babaeng gustong makasama for a lifetime.
Ikaw lang. Madamdaming sagot ni Lester. Emosyonal nang ngumiti sa kanya si Patricia. Yumakap ito sa kanya at mahigpit na humihikbi. Mahal din kita, Lester. Napangiti naman si Lester ng sobrang lapad. 4 na buwan ang nakalipas ay mas lalong gumanda ang pagmamahalan ni Lester at Patricia. Wala na silang hihilingin pa, kundi ang magkaroon ng maayos na pamumuhay at strong na pundasyon ng pagmamahal. Dahil hindi naman sa lahat ng oras ay puro na lang saya, saka walang problema. Araw ng Lunes ay nasa loob ng kusina si Patricia. Naghahanda ng baon dahil pasukan na ulit. Siya na rin ang naghahatid sa triplets dahil busy sa kumpanya si Lester. Kapag maraming trabaho ang lalaki, ay hindi niya ito iniistorbo para makapag-focus. Napag-usapan na nilang dalawa ni Lester na huminto na siya sa pagtatrabaho para maalagaan niya ng mabuti ang triplets at pumayag naman siya agad. Magandang umaga, Mama. Sinong maghahatid sa amin ngayon? Tanong ni Marco. Ako. Tipid na sagot ni Patricia. Nagtanong ka pa. Alam mo namang busy si Papa sa paghahanda. Sabi ni Terence. Napakunot naman ang noo ni Patricia sa sinabi ng anak, kaya tumingin siya rito. Paghahanda? Saan? Nakakunot ang noo na tanong ni Patricia. May darating daw kasing bigating investor sa kumpanya ni Papa kaya naghahanda sila. Sagot ni Terence. Sa kabilang presidente daw ng kumpanya ay dapat handa siyang humarap sa ganun. Segunda ni Marco. Tumango naman si Patricia. Pero natawa na lang siya bigla sa itsura ng mukha ni Angelo. Masama ang tingin nito sa kanila. Tagal nyo! Late na tayo! Nakasimangot na reklamo ni Angelo. Sorry anak, sige na, ilagay nyo na sa mga bag niyo ang baon. Sagot ni Patricia. Hinalikan ni Patricia ang pisngi ni Angelo at sabay na silang lahat na lumabas ng bahay. Makalipas ang 1 oras ay pabalik na si Patricia pagkatapos niyang maihatid ang triplets. Nagtaka naman siya dahil ni isang mensahe ay wala siyang natanggap mula kay Lester. Hindi ganito ang lalaki. Palaging may update sa kanya kung anong ginagawa. Pero ngayon ay wala talaga. Bago pa niya subukang tawagan ng lalaki, ay tumawag na si Brenda sa kanya kaya sinagot niya agad. Nasaan ka? Tanong ni Brenda. Papauwi na. Kagagaling ko lang sa eskwelahan na naghatid sa triplets. Sagot ni Patricia. Okay. Kaya ako tumawag dahil may kaibigan akong magpo-propose sa girlfriend niya at pinahanap niya ako ng kung sino ang pwedeng mag-organize ng party. Magbabayad daw siya kahit magkano. Go ka ba? Tanong ni Brenda. Pwede naman. Sagot ni Patricia. Thank you, Patricia. Chat ko lang sa'yo ang details. Bye. Pagkababa ng tawag ni Brenda, ay tinawagan niya agad si Lester, pero hindi niya makontak ang lalaki. Out coverage area, na ipinagtataka niya dahil hindi ugali ni Lester ang magpatay ng phone dahil baka tumawag siya. Hindi niya pwedeng puntahan sa opisina nito dahil baka magalit pa sa kanyang biglaang pagdating. Wala din siyang numero ng sekretarya nitong si Phoebe. Makapagtanong sana siya. Pagdating niya ay iniwan na niya sa labas ng gate ang kotse, ay dumiretso na siya sa kusina upang mag-agahan. Makalipas ang ilang oras, ay tumambay siya sa may sala para hintayin na tumawag sa kanya si Lester. Bandang hapon ay sinundo na niya ang mga bata sa eskwelahan. Nagtanong siya kung ano ang sinabi ng papa nila dahil nag-aalala siya na hindi niya makontak. Sagot naman ng triplets ay huwag siyang mag-alala dahil busy lang si Lester. Tumahimik na lang si Patricia habang nagmamaneho siya, pero hindi siya mapakali dahil kinakabahan ito.
Nagpaalam siya saglit sa triplets na aalis muna siya upang puntahan ng kaibigan na si Brenda sa isang hotel at doon sila mag-usap. Bilin pa niya, huwag umalis ng bahay hanggat hindi pa umuuwi ang papa nila. Bandang 10:00 ng hapon ay nakarating na siya sa hotel na sinasabi ni Brenda. Ipinark niya sa gilid ang kotseng dala, saka nagmamadaling pumasok sa loob. Sinabi niya sa waitress ang kanyang pangalan at iginiya siya nito sa kung saan. Nagtaka naman si Patricia dahil hindi siya inihatid ng babae sa isang mesa kundi pumasok sila sa ibang pinto. Napanganga siya nang makita ang isang malaking swimming pool. May maraming mesa at nakapatong ang babasaging vase at nakalagay sa magagandang bulaklak. Una niyang nakita ay ang kaibigan niyang si Brenda kasama ang asawa at anak. Napangiti si Brenda at nag-peace sign sa kanya. Nanliliit ang mga mata ni Patricia. Drama lang pala ng kaibigan ang usapan nila kanina para makapunta siya. Sa kanilang gilid naman ay si Phoebe, katabi ang triplets na halos hindi makatingin sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pati ang mga anak niya ay naisahan siya. Hindi naman birthday niya o sa triplets. Bigla na lang napapikit si Patricia nang maalala ang naging usapan nilang dalawa kanina. Marami pa siyang nakitang bisita. Pero hindi na pamilyar sa kanya ang iba. Nakatayo lang siya sa gitna at hindi alam kung saan siya lalapit. Salamat dahil dumating ka, Patricia. Sabi ni Lester. Nagulat naman siya sa tinig ni Lester dahil gumamit ito ng microphone. Pero hindi niya nakita ang lalaki kung saan nakapwesto. Anong pakulo ito? Ha? Pinakaba mo ako. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Tanong ni Patricia. Pasensya na, pero palagi naman akong nag-iingat para sa'yo. Alam mo bang, alam nilang lahat ng event na ito maliban sa'yo. Natatawang sagot ni Lester. Napasimangot naman si Patricia, lalo na't nagtawanan naman ang lahat ng nandito. Ang daya mo, sabi ni Patricia. Tumahimik naman ang buong paligid nang tumugtog ang malamyos na musika. Pinagpawisan na ang kamay ni Patricia sa kakahintay kung ano ang susunod na sasabihin ni Lester. Sabihin mo na, Papa! Ang tagal! Reklamo ni Angelo. Nagkatawanan naman ang lahat dahil sa pagsingit ni Angelo. Pati si Lester ay natawa din. Ito na. Patricia Domingo. Gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me? Tanong ni Lester. Kasabay ng tanong ni Lester, ay bumukas ang nakatabing na kurtina sa may dulo at bumulaga si Lester na nakaluhod at may hawak na singsing. Naguunahang tumulo ang luha ni Patricia dahil nakita niya ang mga tingin ni Lester sa kanya na pagmamahal at respeto. Yes, pakakasal ako sa'yo, Lester. Humihikbi na sagot ni Patricia. Nagpalakpakan naman ang lahat sa naging sagot nito. Naramdaman na lang niyang lumapit sa kanya ang triplets at inakay siya palapit sa nakaluhod na si Lester. Tumayo ang lalaki saka inilagay sa kamay niya ang singsing saka niyakap siya. Sumabay na rin sa pagyakap ang triplets. Tuwang-tuwa si Patricia dahil nagkaroon ng isa pang pagkakataon ang pagmamahalan nilang dalawa ni Lester. Lumapit naman sa kanya si Brenda saka bumeso. Nakikita niyang masaya din ang kaibigan niya para sa kanya. Lumipas ang 1 buwan, samantalang si Lester naman ay inaya agad na magpakasal si Patricia after ng proposal na naganap. Hindi na pwedeng patagalin pa dahil doon din naman ang punta nilang dalawa. Nandito na siya ngayon nakatayo malapit sa altar habang hinihintay ang kanyang bride. Kabado na siya dahil baka nag-back out na si Patricia. Pero alam naman niyang papakasal ito sa kanya
Kung hindi, ay hindi sana nito tinanggap ang kanyang proposal. Nang makita niyang biglang bumukas ang pinto ng simbahan at iniluwa ang napakagandang si Patricia, ay nakahinga ng maluwag si Lester. Kasabay sa pagtugtog ng wedding song ay dahan-dahang naglakad ng aisle si Patricia sa kanya. Kusa silang nagkatinginan na para bang silang dalawa lang ang nandito. Umabersite agad si Patricia sa braso niya pagkalapit nito sa kanya. At ngayon, magkaharap na silang dalawa sa altar. Sobrang bilis ng pangyayari. Pagkatapos nilang magpalitan ng suot na singsing, sinabi nila ang wedding vows nila sa isa't isa at sabay nilang pinirmahan ang kanilang marriage contract. Inanunsyo agad ng pari ang kanilang pag-iisang dibdib at narinig na lang ni Lester, You may now kiss the bride. sabi ng pari. Nagpalakpakan naman ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Nakangiti silang dalawa ni Patricia sa isa't isa. Lumapit siya rito, saka siniil na ng halik ang kanyang misis. Isang taon ang nakalipas. Nagmamadaling umuwi ng bahay si Lester dahil ginabi na siya. Buntis pa naman si Patricia sa pang-apat nilang anak. Baka mapagalitan siya nito. Sakto namang pagpasok niya sa front door ay may humarang sa kanyang walis tambo. Napaubo pa siya dahil sumuksok sa ilong niya ang dulo. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Uwi pa ba ito ng isang matinong mister? Nanlalaki ang matang tanong ni Patricia. Sorry, mahal. Nagyaya kasi si Maynard na mag-inuman kami saglit. Sagot ni Lester. Talaga ba? Ang sabihin mo, nang babae ka na dahil buntis ako? Nanguuyam na sambit ni Patricia. Walang ganun, mahal. Loyal kaya ako sa'yo. Sagot ni Lester. Yumuko si Lester ng kaunti para maiwasan ang walks at dumiretsong makapasok. Nang nasa loob na siya, ay niyapos niya agad si Patricia sabay karga nito paupo sa may sofa. Bakit gusto mong mag-inom kaysa umuwi ng maaga? Sorry na, hindi na mauulit. Sagot ni Lester. Ngumiti naman si Patricia sa kanyang sinabi, sabay halik sa pisngi nito. Mas maganda kay Patricia ay hindi ito matalak na misis, kaya hindi sila nagsisigawan kapag nag-aaway. Hindi kasi siya gumagawa ng mga bagay na ikinagagalit nito para hindi ma-stress si Patricia, kasi buntis pa naman ito. Salamat. I love you. I love you too. Makalipas ang ilang minuto, ay magkasabay na silang dalawa pumasok sa loob ng kusina upang ipaghanda siya ng pagkain ni Patricia. Nakangiti naman si Lester habang nakatingin kay Patricia. Natupad na ang pangarap niya dati na ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Nagpasalamat nga siya dahil nagkaroon sila ng triplets na naging tulay para magkabalikan silang dalawa noon. Todo sa pagkain si Lester habang asikasong-asikaso siya ni Patricia. Kinabukasan, hindi nakapasok ng kumpanya si Lester dahil umulan ng malakas. Kaya nasa loob lang sila ng kwarto nakatambay. Habang naglalambingan silang dalawa, ay bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang triplets. Tawang-tawa ang tatlo. Akmang tatalon pa sa gitna nila ni Patricia at buti na lang napigilan niya. Huwag kayong tumalon. Baka maipit ang kapatid niyo. Saway ni Lester. Lumapit naman ang triplets ng dahan-dahan saka tumabi kay Patricia. Sorry baby sister, mag-behave na si kuya. Sambit ni Angelo. Uy, hindi ka pa sure kung babae yan? Sita ni Marco. Alam kong babae kasi nararamdaman ko. Sagot ni Angelo. Hinaplos-haplos pa ang tiyan ni Patricia, saka inilapit pa ang tenga sa tiyan upang pakinggan. Hanep, manghuhula ka na pala ngayon. Nakangising sabi ni Terence.
Dahil sa sinabi ni Terence, ay natawa silang pareho ni Patricia. Paano kung lalaki ay ayaw nyo na sa kanya? Hindi po, Mama. Mahal namin siya kahit ano pa ang gender niya. Sagot ni Marco. Oo, Mama. Mahal na mahal ka din naming magkakapatid. Pati si Papa. Nakangiting sabi ni Terence. Yeah, I love you all. Segunda ni Angelo. Niyakap nilang dalawa ni Patricia ang triplets na may tamis ng ngiti sa labi. Mahal na mahal din namin kayo. Sagot ni Lester. Para kay Lester, walang kasiguraduhan ang buhay. Pero para sa kanya, ay sigurado na siyang si Patricia ang kanyang forever. Sisiguraduhin niyang magiging masaya si Patricia kasama niya hanggang sa kanilang pagtanda. 9 na buwan ang nakalipas, ay nanganak si Patricia. At tama ang hula ni Angelo na babae ang magiging kapatid nila. Tuwang-tuwa din si Lester dahil nadagdagan na naman ang kanyang pamilya. Wakas.